pwedeng manood. Mataas ang kuryente ko ngayon, no? Dita, bakit di ka mag-Downy? 5 pesos lang, pero mapapadali ang plancha. At sa 1 hour tipid sa plancha, 5 hours pwedeng mag-TV. The best 5 pesos I ever spent! And now, back to Face to Face dito sa TV5. Nang dahil sa matinding parinigan, umabot sa puntong nagkasakita na nga si Rochelle at si Aimelin. Bakit ka ba galit na galit kay Rochelle? Hindi naman po ako galit sa kanya noon kasi po, nung unang dumating po ako doon sa bahay na yon, ano po siya, nung ang sama po ang tingin sa akin, eh pinakitaan ko naman po siya ng magandang intensyon. Oo. Nung tumagal-tagal po, pagkada umaga po, bababa po ako ng bahay, nakatingin po yun sa akin simula ulo hanggang paa. Kasi po, pagdating po ng umaga, ako po lagi ang una napapansin ng mga kamag-anak po na asawa namin. Bakit ikaw? Kasi po hindi naman po ako kagaya niya natamad eh. Kasi po, nagagalit po. Eh bakit? Talaga ma, bakit? Nakikita mo nga kapitbahay yan. Oy, hindi ka tulungan tawag ka pakikisama sa biyanan yun. Hindi ako itutulan. Naku, itutulan mo. Okay, sandali lang. So, ang sinasabi mo, Aimelin, simula't simula pa ayaw ni Rochelle sa iyo. Ganun po yun kasi marami po nagsasabi sa aking kapitbahay. Mag-iingat daw po ako sa kanya kasi daw po kahit nga po sa sarili kong ate, sinisiraan niya po ako eh. Ang naging away ninyo, nagsimula doon sa pinapagalitan ni Ate Rochelle mo yung kanyang mga anak. Opo. Mayroong ka daw sinabing hindi maganda, nakisali ka doon sa gulo. Hindi naman po ako nakasama nung kasi po, nasa taas na po ako ng 2-3 po kami yung anak po ng ate ko. So ang Asawa tanong, ko. Aimelin, sino ang kumalmot sa kanya? Wala naman po sa kanya kumakalmot eh. Ako pa nga po yung maraming duguan nung bumaba po eh. Yung pa nga po yung mga peklat oh. Yung peklat mo na yan, kanino galing? Sa kanya po, tinarget niya po ako nung hinimatay po ako noon. Tsaka niya po tinarget yung pagmumukha ko. Bakit ka hinimatay? Kasi po, sobra pong init po. Tapos sobrang niya po, ang bigat niya. Lakas po niya eh. Kaya po gano'n. Kaya hinimatay ako sa baho ng kilikili mo. Okay, Ayun! sige, sandali lang. Balik tayo dun sa nangyari nung araw na yon. Nag-aalaga ka ng bata, siya naman pinagsasabihan. Opo. Sino ang nagparinig na una? Siya po, kasi po pag nagsasagutan po sila ni Ate Joanne, tapos po yung pagkakat ko po ng bahay, kami po ng asawa ko, pagkakat po namin doon sa higana, may higana lang po sana kami. Bigla po siya nagsalita ng mga pagalamera kasi mga sampid dito eh. Eh sino pa po ba sabihan niya sampid? Ako lang naman po yung pwede doon at saka siya lang. Alam mo lang mga anak niya, hindi ba po sampid yung anak niya? Anak po yun ni Kuya eh. So, ang nangyari dito, nag-react ka sa isang sinabi na hindi mo naman sigurado na ikaw yon. Eh kasi wala naman po siyang ibang masasabihan doon kundi ako lang po. Sino ba talaga pinariringgan mo doon? Yung anak kong panganay. Pwede ko ba sabihan yun ang Ate Rochelle, bakit mo sasabihan ang anak mo na sampid lang tayo dito? Kasi Hindi mo ba Hindi, kasi alam lang tayo na talaga. merong masamang epekto sa bata yon? Ganito, Sa maraming beses, dito sa face-to-face, Ginugunti niya nga ilang po yung beses mga na anak ko natin eh. ipinaliwanag Talaga, sabihan na natin, na kahit hindi ano ba dapat sasabihin tayo pinagsasalitaan natin. ng ganon Halos ang namatay na rin mga anak mo bata. sa kabugbog mo. Ganito nga po yun, ma'am. Yung anak Alam ko mo kasi, dyan? anak ko sa una na namatay na. Kaya sinasabihan ko. Kahit na anak mo, sasabihan mo ng sampid. Kesa pa ay anak sa una, sa pangalawa, nasa pagpapaliwanag ng nanay yun. At mamaya, ipapaliwanag sa'yo ni Doktora ang epekto ng ganong klase ng pananalita sa ating mga anak. Kasi, yung nakikitang ganyan na pag-aaway nyo, na-absorb lahat ng mga bata. Tapos ikaw, ganun ka din magsalita sa kanya. Paano po kasi hindi Nagparinig ka rin? Hindi ko naman po siya pinaringgan eh. Kahit po kailan, hindi ko po yung pinaparinggan eh. Kahit po, itanong pa namin po, sabihan na namin kahit sa mga kapatid Siyempre, ko. kakapiyan ka kasi nabandera ka niya Kahit tanong pa lahat sa kapitbahay. Magkakapat pa So bakit sa palagay mo, Aimelin, sinasabi ni Rochelle na parang ginagawa ka daw kasambahay doon? Hindi po, hindi naman po ako yung sabi po kasi ang biyanan ko minsan, huwag ka nang gumawa niyan, kaya na ng asawa mo yan. Sabi ko, hindi ko po kasing kayang tignan yung asawa ko nang siya lang po gumagawa. Siyempre, mamaya sabi ng kapitbahay, wala akong pakisama. Kaya po, lahat po ng gawain, ginagawa ko. Bakit yung asawa mo? Katulong ko yung asawa ko.
Siyempre, asawa ko yun. Natural lang Siyempre, talaga. tuturuan mo nga. Mahal ko, Tuturuan utang mo na loob asawa ko mo yun. eh. Kaya Kasi tuturuan ngayon mo nga lang maglaga. Kagabi nga lang, walang magatas yung pamangkin ko. Sino nagbigay? Yung mga ano ko, yung biyanan ko. Oo, kaya nga. Okay, so dun sa nangyaring insidente na yon, saan kayo nagpang-abot? Doon po sa bahay nila. Doon po sa kwarto niya mismo, inaltak niya po ako doon pataas. Kamuntik pa nga po ako malaglag. Tsaka yung biyanan ko sa Hinaltak ka niya papasok dun sa Opo. kwarto. Pumili ko. Haltak yan. Talaga Siyempre, naman. haltak ka. Nako, Haltak hakbang yan ako. Nako, bibi, huwag kasi Siyempre, sinungaling. haltak ka. Mama, Dami niya, mapupulang ka siyempre, tila. mahulag ka eh. Mamaya paglabas mo, mapupulian Sana. Sana nga. Sana nga. Talaga. Siyempre, haakbang siya. Mahulog ka sa hagdanan eh. Kahit kaya sino nga naman eh. Kaya nga po, pinababa ko pa nga po yung So, biyanan ko. ang kaya sinasabi nga mo, po, Rochelle, siya ang sumugod. Sinugod ko po siya. Ah, sinugod mo siya. Sinugod niya rin ho ako. Nagturuan Eh, po paano? kami. Sinugo, inaano mo eh. Minumura mo kasi yung biyanan natin. Ah, minura ko? Eh, kahit naman ako. Talaga? Mapagpatuloy Minura ko, na yan, minura mga ko. Mga talagang nga minura ko. mapagpatuloy, ibe. Gaano katotoo na pag-alaman namin, base sa research, na inantay mo pa yung pagkakataon na pumasok o sumugod si Aimelin sa kwarto? Bakit? Baliwin na nagpamabot ho kami doon mismo sa pintuan Eh, natin. pinababa ko ng biyanan ko, bigla ka sinugo. So, paanong sinadya raw pumasok si Aimelin dun sa kwarto para masabihan mo siya ng trespassing? Sinabi mo yun? Sinasabi niya po, nagkawak po yung buhok namin. Sabi niya sa akin, Sinasabi niya po, nanggigigil daw po niya sa mukha ko, matagal lang simula. Yung mga kapatid niya, o bakit naman nasali ang kapatid? Kasi ho yung kapatid niya, sinugod ho ako sa bahay. Dalawa Ay, ho hindi yung ka naman kapatid din niya. nakita. Eh, siyempre, nakita yung mukha ko, dugaan na ako eh. Sinugod ho nila ako sa bahay. Sinusugo na ako, tapos... Sabi nila sa akin. Pero nauunawaan mo ba, Rochelle, kung Sinabi bakit mo ba, nagawa gusto mo yon ng mamatay, kanyang mamatay mga na lang ako? kapatid Oo, nalaman ko. matapos yung ginawa mong pananakit Naunawaan kay ko yun. Aimelin? Kaso, Sabihin mo mamatay ako? sabihin mo na kasi sila yung kapatid nila bago sila mag-react. ko? Hiningin mo na lang yung paliwanag ng kapatid nila bago sila mag-react. Ganun ho sana yung gawin nila. Hindi ho- Pero diretso ang tanong, talagang sa una pa lang ba, hindi mo na gusto si Hindi mo Aimelin? tinanggap, bigla mo Hindi ako ko na niwala. kilala yun eh. Hindi ko kilala yan. Bigla na lang usang magputihan Kahit yung dun eh. asawa mo, alam niya ang ugali mo. Pero ang tanong, Doktora, siguro kunin natin ang pagkakataon na ito para maipaliwanag sa lahat yung kahalagahan at yung disadvantage din ng pagsasama ng 5 pamilya sa iisang bahay. Kasi alam naman natin tayo mga Pilipino, mapagmahal tayo, gusto natin magkakadikit ang bituka ng mga magkakapamilya, pero meron talagang punto ng buhay natin na kailangan matuto tayong maghiwa-hiwalay. Siyang kasi, kailangan yung paghihiwa-hiwalay na yan eh. Dahil yun ang sasabihin natin, marunong ka na sa buhay. So, meron kang sense of independence. Pag yung palaging nandun kayo at magkakasama kayo, nagiging, nadidevelop yung tinatawag nating codependency. Na pag nawala itong isa, parang hindi ka na makagalaw. At ang isa pang nakakalungkot dyan na ayaw natin mangyari, dahil nga sa base sa kwento ni Ate Rochelle, mukhang hanggang sa kanyang mga anak, aabot yung parang nagiging awayan nila dun sa loob ng bahay kasi dun sa klase ng pananalita niya sa mga bata, sa katagal-tagalan, mararamdaman ng bata na ito pala ang pakiramdam ko sa bahay na to kasi naririnig ko yung nanay ko, kaaway yung tita ko, na asawa nung tito ko, tapos so kami din, awayin ko din yung anak niya kasi ganito. So, lalo na namang nawala ng pag-ibig. Totoo yan, Chang. Besides the fact na ang mga bata ay napaka-resilient, anong matututunan ng mga bata? Kaya ang hirap-hirap sa ganyan Ang unang natututunan, magmura. At napakapangit yun dahil kasi kanina didinig sa mga magulang. Oo. And the mere fact na alam mo kung saan ako nagulat, Rochelle, sinabi mong sampid. Oo. Ano Ikaw- po bang epekto nun sa bata na sinabihan siya ng nanay niya na sampid ka lang dito? Ano yan a sign of rejection. Tapos dito pa mo sinasabi na hindi ho anak ko yan sa anak. Yun pa lang, hinihiwalay mo na So pangit para sa bata doon. Salamat po, Doktora. So narinig mo, Ate Rochelle, kung gaano kahalaga yung bawat salitang binibitawan natin sa ating mga anak. Ang nanay ang nag-aangat sa mga anak, hindi ikaw ang magsasabing hanggang dyan lang kayo. Kasi ikaw ang inaasahan nila Kasi ikaw ang nanay nila. Naunawaan mo ba yun? O mga kasawsawan, mukhang naliwanagan si Ate Rochelle matapos itong mainit na sagupaan nila ni Ate Aimelin. Nako, sa ating botohans, anong parte kaya ang medyo malalagasan ng boto sa ating mga narinig? Abay, itaas sa mga placards na yan. Magbotohans tayo mga kapatid. Go!
ipaliwanag sa ating mga sausawera na yung sinasabing pagkilos at pagtatrabaho dun sa loob ng bahay ay hindi pagpapakatulong kundi pakikisama. Mukhang nakumbinsi sila sa sinabing yun ni Aimelin Chang. Kaya marahil nakikita natin na ang nakataas na kulay ngayon ay ang puti. Mga kasausawan, masamang-masama raw ang kanyang loob dahil ang kapatid niya ni minsan ay hindi nga nakatikim ng pananakit sa kanila. Pero kay Rochelle ay nasira ang mukha nito. Narito para ilabas na ang kanyang damdamin, si Irene Gloriami. Pasok! Irene? Sandali lang, pakitulungan! Mga kasawsawan, ano nga ba ang salobin ni Ate Irene at sobrang nag-iinit siya kay Ate Rochelle? Malalaman po natin yan. Magbabalik ang Face to Face. Kami ng tali. Relax lang, ha? Relax lang, ha? Relax lang. Gusto yung tita ko. Hindi ako lalabas na. Nagkitingin lalabas yung kain ko. Nag-iisa siya. Kung ikaw lang. Kung siya lang. Dapat ganun. Huwag ka na. Dalawa na kayo ang laban. Facebook sausawa na mga kapatid. Shay Rhythm. Hi Chang, I never missed one of your topic of the day and nakakaliwanag din ang isipan kapag masyado ng magulo. God bless and more power. I hope na madami pa kayong matulungan na maliwanagan ang mga kaisipan ng mga taong naguguluhang tulad ko. Thanks a lot and mabuhay from Canada. Don't go away, magbabalik